Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Trade and Industry Department hihigpitan ang pagbabantay ng presyo ng bigas sa pamilihan kasunod ng ipinataw na 55 pesos na maximum suggested retail price sa imported na bigas. National Economic Development Authority iginiit na nasa tamang direksyon ang pamahalaan para makamit ang stable na presyo ng pangunahing bilihin at serbisyo sa bansa. Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ng Pilipinas, Australia, Japan at Estados Unidos nagsimula na. Bilis ng galaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo na natili nitong Enero ayon sa Philippine Statistics Authority. Presyo ng bigas may pinakamalaking ibinagsak sa inflation. At Vice President Sara Duterte inimpeach sa Kamara. Una po sa ating mga balita, napanatili ng bansa ang bilis ng galaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong Enero. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority, habang patuloy naman ang pagbaba ng presyo ng bigas mula Disyembre noong nakaraang taon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bernard Ferrer. Nananatiling stable ang headline inflation ng bansa sa 2.9% itong Enero 2025. Kapareho ng naitalang antas nitong Disyembre 2024 ayon sa latest report ng Philippine Statistics Authority. Ang mga pangunahing nag-ambag sa overall inflation ay ang food and non-alcoholic beverages na may 3.8% inflation at 50.3% share. Sumunod ang housing, water, electricity, gas and other fuels, 2.2% inflation at 16.5% share. At ang restaurants and accommodation services, 3.2% inflation at 10.8% share. 5 sa pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation ay ang kamatis, 155.7% inflation. Restaurants, cafe at iba pa, 3.3% inflation. Renta sa bahay, 2.0% inflation. Karne ng baboy, 8.4% inflation. Karne ng manok, 8.4% inflation. Samantala, ilang produkto ang nakapagtala ng mas mabagal na pagtaas ng presyo. Mais, 3.6% inflation. Flour, tinapay at iba pang produkto, 1.7% inflation. Prutas at mani kabilang ang saging, 6.5% inflation. Positibong balita rin ang naitalang negative 2.3% inflation sa bigas na nagpapakita ng pagbaba ng presyo mula Disyembre 2024. Tatlo yung ating tinatrack, yung regular meal, dual meal, saka special rice. For all the three items na under sa rice, negative lahat yung inflation rate niya year on year saka month on month. Sa National Capital Region o NCR, bumagal ang inflation sa 2.8% itong Enero 2025. Sa mga reyon sa labas ng NCR, naitalang pinakamataas inflation sa Region 2 o Cagayan Valley, 5.1% mula 4.6% noong Disyembre 2024. Pinakamababang inflation sa Region 12 o Sorsogon, 1.1% mula 1.2% noong Disyembre 2024. Sinabi naman ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na ang stable na inflation rate ay patunay na epektibo ang mga programa ng pamahalaan sa pagpapanatili ng presyo ng mga bilihin sang-ayon sa target ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. Mula sa People's Television Network, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Iginiit ng National Economic Development Authority na prioridad ng pamahalaan ang pagtugon sa inflation ng bansa. Ayon sa NEDA, ang naitalang steady inflation rate nitong Enero ay nagpapakita na nasa tamang direksyon ang pamahalaan para makamit ang stable na presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa bansa.
Dagdag pa ng ahensya, kahit na bumagsak sa negative 2.3% ang inflation sa bigas na indikasyon ng pagbaba ng presyo, patuloy pa rin ang pagsisikap ng gobyerno para mas gawing abot kaya ito. Kabilang narito ang deklarasyon ng National Food Security Emergency kung saan pwede nang ibenta ang stock na bigas ng NFA. Tutukan ang banta ng mga bagyo at African swine fever habang target ding pababain pa ang presyo ng kuryente sa bansa. Samantala, ngayong epektibo na ang 55 pesos kada kilo ng imported na bigas, mas paiigtingin pa ng Department of Trade and Industry o DTI ang pagbabantay sa presyo ng mga bigas sa mga pamilihan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Assistant Secretary Agaton Overo na katuwang nila sa bantay presyo ang Department of Agriculture at mga lokal na pamahalaan. Layunin nitong matiyak na masusunod ang maximum suggested retail price ng DA sa mga imported na bigas. Positibo naman ang DTI na bababa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan sa paglalabas ng NFA rice at ang bagong takdang MSRP ng DA. Katuwang natin dito yung mga LGUs at yung DA, tayo po nationwide sa mga probinsya, sa mga palengke, nag-monitor tayo ng presyo ng bigas na para matpagtubad yung MSRP ng DA. Mas magiging abot kaya na sa halagang 55 pesos ang maximum suggested retail price ng imported na bigas simula ngayong araw. Plano naman ng Department of Agriculture na ibaba pa ito sa mga susunod na linggo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV Manila. 5 miyembro ng pamilya ang pinapakain ng minimum wage earner na si Edwin. Kaya malaking ginhawaan niya ang gastusin sa pagpapataw ng 55 pesos maximum suggested retail price sa imported na bigas. Mas magandang ganun po ang presyo para maano po yung mga mamimili ng bigas. Kasi kung mataas ang bilihin, di kaya na ng mga consumer na mataas ang bigas ang bilihin. Ibinaba pa sa 55 pesos ang MSRP ng 5% broken imported rice mula sa dating 58 pesos MSRP simula ngayong araw. Sabi ng Department of Agriculture, mahalaga ang pagpapababa ng MSRP para maibsan ang food price inflation, partikular sa mga basic commodities kagaya ng bigas. Plano ng DA na mas ibaba pa ang MSRP sa mga susunod na linggo, kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing abot kaya para sa masa ang presyo ng bigas para sa food security. Bababa yan by February 5 to 55, by February 15 to 52, at by March 1, dapat ang pinakamataas na imported rice sa palengke ay dapat nasa 49 pesos na lamang. Bukod dito, available rin ang Rice for All program ng Kadiwan ng Pangulo sa ilang public market at istasyon ng tren na mabibili ng 29 hanggang 38 pesos depende sa klase. Ayon sa nagtitinda, bumaba ang presyo ng bigas simula na pumasok ang Kadiwa Kiosk dahil nakikipagkompetensya na ang presyo ng bigas sa palengke sa presyo ng Rice for All. Sinimula na rin ng National Food Authority ang pag-release ng NFA rice stocks, kasunod ng deklarasyon ng National Food Emergency sa bigas. Ibinaba ng ahensya ang presyo ng NFA mula 35 pesos, ngayon ay mabibili na lang ng 33 pesos kada kilo. 53 letters ang ipinadala ng NFA sa mga LGUs kung saan nagpaabot na ang Metro Manila at Cavite LGUs ng interes na makakuha ng NFA rice stock. 100,000 metric tons ang nakatakdang ipadala ng NFA sa susunod na 6 na buwan. Maaaring maibenta ang NFA sa mga LGU ng hanggang 35 pesos kada kilo simula sa susunod na linggo. Available na rin ang NFA rice sa Kadiwa Kiosk hanggang sa susunod na linggo. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Nagsimula na ngayong Miyerkules ang ika-6 na Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ng Pilipinas, Australia, Japan at Estados Unidos na isinagawa sa exercise box sa West Philippine Sea. Ayon kay General Romeo Browner Jr., layunin ng aktibidad na palakasin ang kooperasyon at interoperability ng puwersa ng kalahok ng mga bansa. Binigyan din ni Browner na ang MMCA ay alinsunod sa internasyonal na batas na nagsusulong ng malayang paglalayag at paggamit ng dagat ayon sa UNCLOS. Dinipensahan ni Solicitor General Menardo Guevara ang legalidad at pangangailangan ng Special Provision 1D ng 2024 General Appropriations Act sa Korte Suprema. Ayon kay Guevara, sa kanyang oral argument sa Supreme Court kahapon, ang probisyon ay nagpapahintulot sa paggamit ng pondo ng Government-Owned and Controlled Corporations o GOCC para sa mga pangunahing programa sa kalusugan, serbisyong panlipunan at infrastruktura.
Inaatasan rin ito ang Department of Finance na ipatupad ito upang makapaglabas ng malinaw na mga alituntunin. Binigyan din rin ni Guevara na ito ay isang makatwirang solusyon upang mapondohan ang mga kritikal na proyekto ng gobyerno nang hindi lubog sa utang. Opisyal nang inaprubahan ang Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 12009 o ang bagong Government Procurement Act o NGPA. Ayon sa Department of Budget and Management, ang IRR ang magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng bagong batas sa pamimili para sa pagpapahusay at pagpapaunlad ng sistema ng bawat ahensya ng gobyerno. Paliwanag ni DBM Secretary Amena Pangandaman, ang patuloy na pagpapatupad ng epektibong reforma sa procurement ay nagpapakita ng mataas na pamantayan sa serbisyong publiko. Layon din ng bagong batas na masulit ang halaga ng pera, gawing epektibo ang pamimili at maglaan ng kalidad ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at sistema. Dumalo sa pagpupulong ng GPP-BTSO ang mga opisyal mula sa DBM, Department of Public Works and Highways, Department of National Defense at Department of Education. Na-impeach na sa Kamara si Vice President Sara Duterte. Nasa Senado na ang bola kung tuluyan bang mapapatalsik sa pwesto ang Pangulong Pangulo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras. Live. Mela? Sa isang makasaysayang pagkakataon, tuluyan na ngang na-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte, pero hindi yan nangangahulugan na mapapatalsik na agad siya sa pwesto dahil dadaan pa ang complaint sa Senado. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Sa isang makasaysayang pagkakataon, formal nang inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. 215 na mambabatas ang bumoto pabor dito na higit pa sa one-third na kailangan para umusad ang reklamo. 6 na issue ang naging pangunahing basehan ng impeachment. Kabilang na riyan ang umunoy conspiracy para ipapatay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez, malversation ng 612.5 million pesos na confidential funds at umano'y bribery at korupsyon sa DepEd. Nabanggit din sa complaint ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman at asset ng Vice Presidente, pagkakasangkot sa extrajudicial killings at umano'y pagkakadawit nito sa destabilisasyon. Sa plenaryo, nagtalaga na rin ang Kamara ng mga kongresista na magsisilbing prosecutors sa impeachment trial. Kabilang na riyan sina Congressman Jervil Luistro, Romeo Acop, Rog Gutierrez, Joel Chua, Jill Bongalon, Loreto Acharon, Marcelino Libanan, Arnan Panaligan, Isabel Maria Zamora, Lawrence Defensor at Jonathan Kit Flores. Bago ma-impeach ang Vice Presidente, isang prayer vigil na ang ikinasak kanina ng mga grupong nagtutulak na mapatalsik si Duterte. Ramdam na raw talaga nilang makakamit na nila ang kanilang inaasam. Nagsimula na yung ating reckoning dun sa mga Duterte. Nagsimula na yung reckoning dun sa kanilang abuses sa posisyon, yung kanilang abuses sa coffers na ating bansa. So malapit na ang due date ni Sara Duterte. You know, we can feel it. We can feel it. Our gut feel is telling us that we got it. We got it. We finally made it. You know, when the pieces of evidence are presented to the members of the Senator, it will be hard for them not to convict the Vice President. Kahit na-impeach na, hindi ibig sabihin ay maaalis na agad sa pwesto si VP Sara. Magsisilbing impeachment trial court ang Senado at dito'y mapagpapasyahan kung siya ay convicted o acquitted. Sa ngayon, inaabangan pa ang magiging usad ng reklamo sa Senado. Kung sa Kamara, 1/3 ng mga kongresista ang kinailangan para sa impeachment, sa Senado, 2/3 naman ng mga senador ang dapat sumuporta para tuluyan ng mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente. Sheila, kanina ay nabigyan tayo ng kopya ng listahan ng 215 na kongresista na pumirma para nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kauna-unahan sa mga lumagda si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos at huli namang lumagda rito si House Speaker Martin Romualdez. Sheila?
Maraming salamat, Mela Lesmoras. Kaugnay ng balitang yan, na-transmit na sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Daniel Manalastas live. Daniel? Joshua, inaabangan na nga dito sa Senado ay mga posibleng mangyari hinggil nga dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At mag-aalas 5 ng hapon na dumating kanina sa Senado si House Secretary General Reginald Velasco para i-transmit ang articles of impeachment. Dala ni Velasco ang makapal na kopya ng complaint kung saan nandito yung listahan ng mga pumirma sa impeachment pati na ang buong nilalaman ng reklamo. Dala rin nila ang listahan ng prosecutors at nakadepende na raw ngayon ang usapin sa Senado. Narito ang kanyang pahayag. Depende na po sa Senado yun. We will respect whatever decision they have. Pero yun po, it's their constitutional duty to act on this. Pwede naman silang mag-convene ng court even during the break, no? Because this is a non-legislative function of the Senate. Joshua, batipid magkomento ang ilang senador sa harap ng impeachment laban kay VP Sara. Si Senador Joel Villanueva ikiniit na hindi pwedeng pangunahan kung ano ang mga mangyayari pero handa raw sila na gawin ang kanilang mandato. Huling araw ng sesyon ngayon bago ang kampanya para nga ito sa Hatol ng Bayan 2025. Kaya malaking tanong ngayon, Joshua, paano yung mga susunod na proseso? Ngayon lahat daw ng gagawin ng mga senador kinakailangan ng aksyon ng plenaryo. Lahat ng gagawin namin, even the declaration of the senators sitting as an impeachment court, kailangan ng plenary action. Again, it is the plenary action that would give us the go signal na we can, parang di ba pagka nagbe-break tayo, kahit committee hearings lang, kailangan banggitin mo doon sa plenaryo na ito ay ino-authorize ng bawat miyembro ng Senado. Joshua, kanina naman bago i-transmit dito ang impeachment, iginiit ni Senate President Francis Escudero na hindi naghahanda ang Senado sa kahit ano tungkol sa impeachment. Hindi raw sila nag-assume, maliban na lang kung totoo na talaga ang lahat. Pero Joshua, nangyari ang komentong yan bago pa man ang kaganapan sa impeachment ni VP Sara. Sa ngayon, inaabangan naman Joshua yung mga magiging aksyon sa plenaryo ng Senado dahil nga last day ngayon. So mahaba-haba pa yung mga magiging proseso kasi nandiyan pa yung mga usapin na paggawa ng rules, ng impeachment rules at saka kailangan daw kasi aksyonan pa ng mga plenaryo bago nga mag-convene ang impeachment court. Samantala, Joshua, bago rin ako umere, kapapasok lang na balita ay tinanggap na ni Senate Secretary Renato Bantug yung articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Joshua? Maraming salamat, Daniel Manalastas. Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang pagtatakda ng maximum suggested retail price sa presyo ng baboy. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, nakatakdang i-anunsyo ang magiging MSRP ng baboy sa oras na matapos ang magiging pag-aaral ng DA. Samantala, may oversupply ng itlog sa bansa. Ayon kay Assistant Secretary de Mesa, isa sa mga dahilan ay ang dami ng mga inahing manok. Ipinaliwanag rin ni De Mesa na hanggang Marso ay karaniwang nagkakaroon ng oversupply ng itlog, dahilan para magkatay ng mga inahing manok para makontrol ang populasyon nito. Nais naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na walang unnecessary culling sa mga inahing manok na dahilan para bumagsak ang supply ng itlog at tumaas ang presyo nito. Sinabi rin ni Assistant Secretary de Mesa na ayaw ng kalihim na maranasan ng Pilipinas ang naranasang kakulangan sa supply ng itlog sa Estados Unidos dahil sa bird flu. This is just a proactive stance ng department and a message to the layer industry na tinitingnan din, concerned si Secretary sa lahat ng bagay, including sa itlog. Dumipensa ang Office of the Solicitor General sa pagpapalipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Luisa Irispe.
Binigyang diin ng Office of the Solicitor General, walang mali ang gobyerno sa pagpapalipat ng 89.9 billion na pondo ng PhilHealth sa National Treasury ng Pilipinas. Sa mga naging depensa ni Solgen Menardo Guevara sa oral argument sa Korte Suprema, giniit niya, hindi ito labag sa batas o sa konstitusyon. Ginawa lang ito ng gobyerno para bigyang solusyon ang ilalaang pondo para sa mga proyekto ng pamahalaan dahil hindi naman nagagamit ang pondo ng PhilHealth. It was the executive and legislative department's way of creating and implementing a fiscal policy to boost economic growth without bloating the government's indebtedness or burdening the people. It is a common sense approach that does not violate any law, much less the Constitution. Sabi rin dito ni Guevara, walang anumang masamang plano sa paglipat ng pondo. Talaga namang mas madali kung uutang lang ang Pilipinas para magkaroon ng pondo para sa General Appropriations. Kaya lang, mas lolobo lang ang utang ng bansa at ng bawat Pilipino na sa ngayon aabot na sa 139,000 pesos ang utang bawat isa. Contrary to what has been portrayed by some critics, there was no dark or sinister plan behind the transfer. We must consider that as of the end of February 2024, the national government debt was already recorded at 15.8 trillion pesos. Every Filipino, young and old, rich and poor, able and disabled, is indebted in the amount of 139,000 pesos each. Paliwanag din ng OSG, ang pondong ito din ng PhilHealth ay hindi naman reserve funds, kundi pondong hindi nagamit. Kaya walang mali kung ibabalik ito sa Treasury para magamit pa rin ng bansa sa iba pang proyekto. Unang-una naman sa hiniling ng OSG sa Korte Suprema, tanggalin ang pangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang respondent sa petisyon. I would like to respectfully ask the Honorable Court to drop President Ferdinand Marcos Jr. as party respondent. The President of the Republic cannot be sued during his tenure. Dumalo naman kahapon sa oral argument sina DOF Secretary Ralph Recto, DSWD Secretary Rex Gatchalian at DOH Secretary Ted Herbosa. Bago naman magsimula ang oral arguments, nagkaroon din ng protesta ang mga petitioners na Bayan Muna, Attorney Nery Colmenares at iba pa sa labas ng Korte Suprema. At dito iginiit nila na dapat ibalik sa PhilHealth ang pondong dapat ay sa healthcare pa rin magamit ng mga Pilipino. Sa February 25 ang susunod na oral argument sa Korte Suprema hinggil sa mga petisyon. Mula sa People's Television Network, Luisa Erispe para sa Balitang Pambansa. May sakit ang Philippine Health Insurance Corporation na dapat gamutin. Ayon yan sa bagong talagang pinuno ng PhilHealth na si Dr. Edwin Mercado. Nakita raw ni Mercado na kailangang isaayos ang financial report ng ahensya para matukoy ang mga gastusin, nasasayang na pondo at kung saan ito dapat gamitin. Mahalaga rin aniya na maitaas ang efficiency ng PhilHealth at maipatupad ang mga reforma sa ahensya tulad ng pagpapalawig ng benefit packages na direktiba ni Pangulong Marcos. Sa ngayon, nasa 45 hanggang 47% ang binabayaran ng isang pasyente tuwing nagkakasakit na nais ibaba ng PhilHealth sa 30%. Ito ay kwento ng isang benepisyaryo na sa halos 3 dekada ay inalagaan ang kanyang lupa sa pag-asang balang araw ay maaari na niyang tawaging tunay na kanya. At sa taong ito, sa wakas ay nakamit na rin niya. Ako si Orlando Ramos sa 68 ang edad. Nagapuyo diri sa Barangay Santa Fe, sa Sambuanga, Sibugay Province. O isa ko sa mga ARB beneficiaries. Ayon sa kanya, ang paghihintay ay may kasamang mga pagsubok habang inaalagaan niya ang kanyang sakahan simula noong 1995. Ito ang kanyang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan dahil hindi niya natapos ang kanyang edukasyon. Noong ika-24 ng Mayo, isa siya sa mga personal na nakatanggap ng titulo sa isang okasyon na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tulong ng Department of Agrarian Reform. Mahigit 8,000 titulo at 12 ektarya ang naibahagi sa mga magsasaka ng Zamboanga mula nang nanungkulan si Pangulong Marcos noong Hulyo 2022. Noong araw na ito, nakamit ni Orlando ang kanyang pinakaaasam na titulo para sa mahigit 2 ektarya ng lupang kanyang sinasakahan. Salamaton ko sa atong Agrarian Secretary, walay lain kundi si Conrado Estrella, sa programa sa Agrarian Reform. Labaw na gyud
sa atong presidente nga si President Bongbong Marcos. Ug naay isa pa nga sayang nga mahagin din mismo dito siya nga nagsugod ang agraryong programa. Sisimulan na ng Department of Transportation ang pamamahagi ng fuel subsidy bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Ito ang sinabi ni DOTR Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Jesus Ferdinand Ortega sa programang Bagong Pilipinas Ngayon dito sa PTV. Kabilang sa mga benepisyaryo ng fuel subsidy ang mga driver at operator ng pampasaherong jeepney, tricycle at Transport Network Vehicle Services o TNVS. Nagkaroon na rin ng kasunduan ng DOTR sa iba pang ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng isang joint memorandum upang mapabilis ang pamamahagi ng fuel subsidy. Karoon na tayo ng joint memorandum with the different agencies and we expect to be paying it by March. We will start doing it. So gaya ng every year, yan ang tulong ng gobyerno sa mga pagtaas ng ating fuel prices. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kontribusyon ni Thai Ambassador to the Philippines Tul Try Surat sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Thailand sa kanyang farewell call sa Malacanang. Ayon sa Pangulo, nagkaroon ng maraming bagong kasunduan at alyansa sa ilalim ng kanyang pamumuno, kabilang ang kooperasyon sa post-pandemic recovery at ekonomiya. Noong 2023, naging ikapitong pinakamalaking trading partner ng Pilipinas ang Thailand at umabot sa $10.81 billion ang kabuuang kalakalan. Pinagdiriwang ng Pilipinas at Thailand ang ika-76 na taon ng kanilang diplomatikong relasyon ngayong taon. Pinapayagan ng muli ang mga mangingisda sa Palawan na manghuli ng isdang galunggong matapos ang 3 buwan na close season. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Orlan Habagat ng Philippine Information Agency Mimaropa. Pinapayagan na muli ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang panghuhuli ng isdang galunggong o round scad sa Northern Palawan para sa mga commercial fishing matapos ang ipinatupad na 3 buwang closed season. Ang open season sa panghuhuli ng isdang galunggong ay nagsimula na nitong unang araw ng Pebrero at magtatagal hanggang October 31. Ipinatupad ang closed season sa isdang galunggong simula noong 2015 batay sa Joint Administrative Order No. 1, Series of 2015 ng Department of the Interior and Local Government at ng Department of Agriculture. Layo nitong bigyan ng pagkakataong lumaki at dumami ang mga isdang nabanggit sa panahon ng kanilang pangingitlog at upang mapanatili at magkaroon ng maraming supply nito sa merkado. Ayon kay BIFAR Mimaropa Regional Director Roberto Abrera, epektibo ang implementasyon ng closed fishing season ng galunggong sa Palawan sapagkat nagbunga ito ng positibong resulta. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas ang produksyon ng galunggong sa Palawan mula 7,507 metric tons noong 2016 hanggang 8,146.84 metric tons noong 2022 dahil sa hakbang na ito ng BIFAR. Umaasa naman ang mga tindero ng isdang galunggong sa Palawan na bababa na ang presyo nito ngayong bukas na muli ang panghuhuli ng nasabing isda. Mula sa Philippine Information Agency Mimaropa, Orlan Habagat para sa Balitang Pambansa. Bayan, bukas ay makakapanayam sa Bagong Pilipinas Ngayon si Bureau of Corrections Chief Gregorio Catapang Jr. Sasagutin niya ang iba't ibang issue at mga planong may kinalaman sa Bucor. Kaya tutok na, bukas po yan, alas 12:30 ng tanghali, dito lang sa inyong Pambansang TV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Dito lang sa Balitang Pambansa.